Oh, lamig. Magandang hapon po mga kababayan, mga kaibigan. Sa akin po mga ka-update at ka-connect dito po sa ating group. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating laban. Na kung saan ay ginawa natin ang group na to para po dun sa ating ayuda na tinanggap at supposed to be tatanggapin, ngunit hanggang ngayon ay wala pa po. Pagkagaling ko po kanina sa hindi naman palengke kasi malapit lang po sa amin, Talipapa ba yun? Bahala na. Meron po akong nilakad, then nagbayad din po ako ng aming ilaw sa Daniela. At pagkadating po, nagmadali ako nagluto, tapos kasi po sasama nga ako dito sa taniman ng aking asawa. Sumakay kami ng bangka, tumawid kami, at pagdating po dito nakatulog na ako. So naisip ko, kasi gabi na kami uuwi, ngayon na po ako magbablog. Binalikan ko po yung una na napakinggan ko ang salita ang Pangulo. March pa lang po yun. Yung pagkatapos ng lockdown, nagkaroon po sila ng meeting, yung kanyang cabinet, at napag-usapan po doon kasi nagkaroon na nga po tayo ng IATF, yung task force para po dito sa pandemya, Bayanihan Act to Hilas 1. At sinabi po niya doon na siya ay magbibigay ng 2 buwang ayudang financial at meron po pong kasamang food packs. So lahat po tayo siyempre natuwa tayo kasi dahil nga po lockdown ay hindi tayo pwede magtrabaho, bawal lumabas. So kailangan po natin talaga yun, kasi kung may trabaho naman po ang ating mga kababayan, hindi naman po siguro sila aasa. Kaya inintay po yun ng lahat. At nung ibinigay po yung unang ayuda, marami tayong nakita, nalaman, nabasa sa social media, nakita natin sa mga video kung ano po yung mga nangyari, na nagkaroon po ng mga hindi magandang resulta kasi si Kapitan daw po ay namili ng bibigyan ng form at pinili yung mga kamag-anak. Ganun din daw po si DSWD, at nagkaroon po talaga sila ng gulo sa mga barangay. Kaya yung pong ating mga kapitan, yung iba po ay nakasuhan, at ngayon nga pong araw nabasa ko ay ipinakita na po ni Secretary Anyo at dinala na niya sa korte kung sino po yung may bilang po ng mga kapitan, mga mayors, mga sanggunian at mga barangay officials. So ang sabi po nila kung bakit natagalan daw yung second tranche ay dahil daw po sa liquidation ng mga nangyari nga po, kasi kailangang ipakita ng mga kapitan yung listahan kung sino yung mga binigyan, at hiningi din po yung listahan ng mga hindi nabigyan. Ganda ng background natin, mga green, mga puno, mga gulay, may mais po ayun nakikita ko. So pinadala po ng iba, at meron naman mga late na nag-liquidate. Tapos nagkaroon na po ng online para sa second tranche. So binabalidate pa daw po nila, nililiquidate pa daw nila, hindi pa daw tapos. At natuwa tayo nung magtatapos po ang May, yung end of May last week, ay sinabi po nila na ipamimigay, sabi nila next week. Nagdating po yung week, sorry, na sinasabi po nilang next week, inabangan natin. At sabi na nila this week. So dahil nga po June, nag Friday, parang June 12,
Kasi parang Thursday po yun ay nabigyan na yung mga 4-piece natin, nabigyan na po ng ayuda, inilagay na sa ATM nila. So natuwa tayo kasi alam natin kapag meron na ang 4-piece sa kanilang ATM ay kasunod na po yung anong tawag natin dito, manual, kasunod na po yung manual na pamimigay. So tayo po ay may group at ina-update po natin doon, pinapost natin, pinapaabot natin sa ating mga kababayan kung ano na po ang kasunod, kasi naghihintay sila dahil nga po kailangan nila. Marami tayong mga kababayan na kailangan kumain, may mga nagda-diaper, bumibili ng gatas, at may mga seniors po na nagmi-maintain ng mga gamot na wala namang natatanggap na pension. Senior lang sila, as in senior, kasi yung edad nila 60 na pataas. May ID, minsan nga may ID na, wala pang natatanggap na pension. So natuwa po tayo kasi marami ang mabibiyayaan, marami pong matutulungan. At alam po natin na kailangan ng mga kababayan natin yan dahil wala pa po talagang trabaho. So napakarami pong mga kababayan natin ang nanghihingi ng gamot, nanghihingi po ng tulong, nanghihingi ng bigas, nanghihingi ng kung ano-ano, kasi wala na talaga. Sa akin nga po, may mga nagchat-chat pag alam ko pong malapit at kaya kong abutin, inaabot ko. Pero dahil po mahirap lang naman din tayo at tayo rin inabot ng lockdown, sabi ko ang maitutulong ko lang ay ito, mabigyan sila ng inspirasyon na may pag-asa pa pala. Kasi hindi po naman lingid sa lahat na meron tayong mga kababayan na na-depress na, merong nagpakamatay, merong nasa Saudi dahil sa problemang to, naisipan na nila mag-suicide. So sabi natin, masaya na tayo na matanggap man lang natin yung ayuda, kasi kahit naman po magkaroon na ng trabaho, ibinaba ng GCQ, ay hindi pa rin naman po tayo kaagad makapagsisimula kasi wala ring masakyan yung ating mga kababayan. At nakakagulat po sa kakahintay kasi natin, wala talaga, ang dami na pong nagalit sa social media, ang dami nang nag-react, ang dami ng mga comment na nagagalit na po sa ating Pangulo. At salamat naman po sa ating Speaker Cayetano na nagpatawag po siya ng hearing, at pinakinggan ko po yung hearing, which is doon ko po nalaman talaga yung buong katotohanan. Kasi po sabi ko nga, ang alam ko talaga ang ibibigay ng Pangulo ay 2 months at bukod doon may food packs. Kaya may binanggit po si Speaker Cayetano kasi may sinasabi yung mga nasa region, yung mga regional director natin na from DSWD, meron silang tinatawag na AIC. Eh kahit si Speaker Cayetano, hindi po niya alam kung ano yung AIC nila na sinasabi. Kasi binago po nila yung condition na ibinigay para makakuha ng ayuda sa ating mga kababayan. Ang official daw po kasing form, yung SAC ng DIS na pinag-usapan daw po sa palasyo sa cabinet meeting, nakalagay daw po sa official form ay hindi lang DSWD agency, hindi lang po isang ahensya. Nakalagay po din ang DOLE, nakalagay din ang SPWS, at nakalagay po yung DSWD. Na kung ikaw ay mabibigyan ng form, kasi ang sabi po ni Speaker Cayetano, lahat ay bibigyan. Nagkagulo po sila sa salitang household kasi inisip nila sa isang bahay, isang form lang. Which is pinaliwanag po which was inexplain po ni Senator Cayetano yan, na kung ilang pamilya po sa isang bahay, ay ganun po ang form na ibibigay. Kunwari si tatay at saka si nanay, may 5 anak, so isang pamilya. At 4 po sa kanilang anak ay nag-asawa. May mga kanya-kanya na rin, pero nandun pa po sila sa bahay. At karugtong ng kanilang bahay, sama-sama sila doon, may mga kwarto-kwarto sila, may kani-kanyang kusina, so may mga anak. Pamilya rin po sila. So ang bilang po doon sa 4 na anak na nag-asawa ay 4 na pamilya, so magiging 5 pamilya. So ilan pong form ang ibibigay? Dapat po ay 5. Para doon sa 4 na anak na nag-asawa at para doon sa mag-asawa
na isang pamilya kasi mag-asawa sila, andun may anak pa din naman sila, tsaka kasal po sila. So, isang pamilya po yun. Plus yung 4 na anak na matatawag mong pamilya kasi nagsipag-asawa na, may mga anak na pamilya. So, 5 pamilya. Yun po yung unang kaguluhan. Tapos, ang dami pong nagreklamo na mga senior. Kasi dahil po dun sa guidelines, ang sabi po ng Pangulo, priority po yung mga senior citizens kasi sila po yung naggagamot, nagdadialysis. Kailangan po nila ng pang-maintain. Pero naitsapwera po sila kasi dahil nga po binago po ng DSWD yung form. Pinatagal, nakiusap sila na hindi muna gagawin ang linggo yun kasi binago po, gagawa daw sila ng sariling form. Nilagyan nila ng barcode kasi sabi nila para daw hindi magkadoble. Gumamit po sila ng barcode pero ang nangyari po, ang resulta marami pa ring na doble. So useless po yung barcode na ginawa nila, na naantala lang po yung pagbibigay. And then pinayagan po silang gumawa ng form, binigyan po sila ng ilang araw at inasahan po ni Speaker Cayetano na mapapadali. Pinagbigyan sila para maipamutlod na sa mga tao yung pera dahil sa mga pangailangan po ng tao. Pero ang lumabas po dun sa form, wala na hindi na po kasama yung 2 ahensya na DOLE at saka SPWS. Nakalagay na lang sa form ay DSWD. Kung nakakita po kayo marami na po nahawakan nyo yung form, nakita ko po yun kasi ipinopost naman dito sa social media. DSWD na lang po yung nakalagay, tapos sa bandang kanan meron siyang barcode. And then ang sabi po ng ni Speaker Cayetano ay magbahay-bahay, di po ba? At una po, sabi ng pinag-usapan daw nila, napakasimple lang kasi parang ang sabi po ni Speaker, magtatayo ng magti-team building muna sila, ng teamwork. Kunyari mag-build sila ng samahan dun sa barangay, tapos asosasyon, yung asosasyon ng yung lugar. Kasi di ba po yung barangay, kunyari sa amin barangay may bunga, so kukuha ng mga team leader. Tapos yung mga team leader na yan, kagaya sa amin may mga zona o kaya may mga block o magbuo ng block dyan para yung block 4, yung block 5 may mga leader dyan at kilala mo yung mga tao dyan. So sa ganun po walang malalagpasan at bawat barangay may ganun, kaya yung kapitan po ay mayroong pakialam. Kasi sa totoo lang, kung naging matapat lang sana yung mga barangay kapitan, yung pong barangay kapitan ang nakakaalam kung ilan ang mamamayan, ilang pamilya meron sa kanilang barangay. At sa bawat barangay may mga leader, bawat zona po ng kanilang barangay maglalagay din ng leader, alam din ng bawat zona. So sa ganun madali po yung coordination. Ngunit ang nangyari po, ibinigay kay kapitan, pati yung asawa ng kapitan binigyan ni kapitan, pati yung anak binigyan ni kapitan, yung mga katsukaran binigyan ni kapitan. Sa totoo lang po, sa ibang lugar daw, sa gabi ginagawa ni kapitan ng pamimigay o kaya pinapatawag ni kapitan si kakilala, kunin mo yung mga kilala mo, yung mga kamag-anak mo. Yun po yung mga nabasa natin sa social media at yung mga nakita natin. So marami pong dapat tumanggap na hindi nakatanggap. Sa ibang lugar po, sa lugar namin, meron po mga nagpapaabot sa akin ng mga nag-chat po, nagsusumbong o nagtatanong, ganito ba talaga? Hindi daw sila isinama, silang mga senior, kasi daw nakalagay daw po doon sa guidelines ng DSWD hindi kasama ang pensioner. May nakasulat po, may ginawa po talaga silang guidelines, hindi kasama yung pensioners ng DSWD kasi binago po nila
Pero ang totoo po nun, kasama po ang senior sa mga dapat bigyan. Kasi yan po mga senior, mga wala ng hanap buhay yan, at yan po ay nangangailangan ng pang-maintain nila, pangkalusugan, at mga gamot. Lalo na po yung mga senior na nagdadialysis. Ang nakakalungkot po, ay inalis po ng mga kapitan. At narinig ko po, sabi pa daw ng DSWD sa kanila, ibinukod daw nila yung mga seniors kasi daw nagpe-pension. Eh Diyos ko, magkano lang po ang pension ng senior? 500 a month. Every 3 months ba nila nakukuha? Tama? Every 3 months po. Yun po ay yung pinalad. Yung pong pinalad na senior. Na baka may kakilala sa DSWD. O baka malakas siya sa barangay at ang barangay ang sabi sa DSWD na isama siya. Kasi may tiyuhin po ako sa San Pablo, Laguna. Yung nga sinasabi ko na mag-asawa. Bago po siya namatay, dinalaw namin. Sabi niya, sana naman makatikiman lang ako ng pension. Kasi nagkaroon ako ng ID, 61 years old. Tapos 75 na ako ngayon, isingkong duling. Hindi ako nakatanggap. Namatay na po siya. After how many months, namatay po siya. Kasi daw, hindi daw po siya sinasali ng barangay sa binibigyan kasi bato daw po yung bahay nila. Ay yung bahay po nila kasi pinagawa ng kanyang anak. At sila pong mag-asawa ay doon na lang pinag-alaga ng anak at nagtrabaho yung anak. Kaya ang tinitiran po nila bahay ng kanilang anak, anak po ang nagpagawa. At sila po ang nagbabantay ng kanilang mga apo, mag-asawang senior na hanggang ngayon, ewan ko lang kung nakakatikim na ng pensyon ng aking tiyuhin ay napakatagal ng panahon. Namatay na lang po yung babae, hindi siya nakatanggap ng pensyon. So, nakakalungkot. Kasi, biruin mo, hindi na sila magkagaya nun, masama namang sabihin. Pero alam natin na kapag senior na, pupunta na siya dun sa dapat niyang puntahan, pinagkakaitan pa natin. Dahil lang sa bato yung bahay. Gusto ba natin yung tutulungan natin, yung nanlilimahid, yung walang tirahan, ayaw natin na may ganun. So sana po ibigay natin yung mga dapat ibigay doon sa mga tao na dapat pagbigyan, nakarapat dapat. Kasi mas kailangan po nila yan dahil nagkakaedad na sila at kailangan po talaga nilang i-survive yung kanilang mga buhay lalo na sa pandemyang ito. At yan naman po mga kagaya ng kapitan na yan, yung mga frontliners, yung mga barangay tanod, mga konsehal, yung mga kagawad. May mga sahod po kayo sapagkat kayo mga frontliners at meron pa pong hazard pay silang tinatawag. So yan po yung nakalaan para sa mga may hirap, sa poorest of the poor. Nag-away-away na sila. Yung mga hindi nakatanggap na mahirap din naman, inaway na yung 4-piece. Kasi si 4-piece daw, kakasahod lang, kakapindot lang. Meron na naman. Kasi ang sahod din po ng 4-piece ay every 2 months yan. Yung para sa January at February ay sasahurin mo ng March. Ay nagkataon po na yung January at February ay sinahod po ng 4-piece nung nag-lockdown. Matagal po nilang hinintay yan. Nag-FTS po sila ng January, nag-FTS sila ng February. Kasi pag hindi ka umattend ng FTS, minus 500. Kung hindi ka umattend ng January, mawawala ang 500 mo. Kung hindi ka umattend ng February, wala yung 1,000 mo. Tapos hindi ka sasahod sa susunod kasi didisiplinahin ka. So kahit na nasa trabaho ka, kung ikaw ay tindera, a-absent ka, magpapaalam ka dun sa amo mo, ang sweldo mo ay 300 para lang habulin mo yung 500 at para hindi ka madisiplina, para tuloy-tuloy yung sahod mo kasi para doon sa nag-aaral mo mga anak. Hindi rin po madali ang trabaho ng 4-piece. Tapos sila po ay may mga project din at yan nga po abala din sa trabaho. Tinaman po, sa totoo lang, hindi naman po napakalaki ng natatanggap nila. Every 2 months may tumatanggap niya na mahigit lang 2,000. Ilan yung anak nila kunyari, 2 yung anak nila. Kaya nga po sila napasali sa 4-piece kasi sila po yung poorest of the poor noong panahon na sila ay sinorvey, na sila in-interview.
At na sila po'y sumali, siguro dahan-dahang umangat yung kanilang buhay dahil nga natutulungan sila sa pag-aaral ng mga bata. Yung supposed to be gagastusin ng magulang para sa kanilang mga anak na hinugot nila sa kanilang bulsa, dahil sila ay nasa 4Ps, binigyan sila ng tulong ng gobyerno, yung para dun sa kanilang mga anak na sinusuportahan ay nalagay na sa ibang bagay. At maaaring nakapagpaganda na sila ng bahay o maaaring nakakuha na rin sila ng trabaho na pagkakitaan. Ngunit hindi po sila pwedeng basta-basta alisin ng 4Ps kahit na nag-i-improve na yung kanilang buhay, dahil yan po ay layunin ng 4Ps na ayusin po ang buhay ng ating mga kababayan na kasali dyan. So, meron din po silang pinermahan na papel, na kasunduan, na pwede silang tanggalin kung sila ay gagawa ng paglabag. Ayan. At ang paglabag po ay hindi naman yung dahil ikaw ay nag-absent. Meron po mga sinusunod dyan. Kung ikaw ay nagsusugal, nagiinom, ginagamit mo yung pera ng 4Ps, at isinasangla mo yung ATM, yan po ay mga dahilan para ikaw po ay matanggal. Ngunit kailangan po ay may magsumbong. Marami tayong nabasa sa social media kasi nagkakagulo na nga po, nakisyo daw si ganito, si ganyan ay nagsusugal. Iyon po ay dapat ireklamo. Dapat po kayong magsumbong para sila po ay matanggal kung sila nga ay dapat, kung totoo nga po yung sinasabi ninyo, so tatanggalin po sila. At mapasali naman yung mga karapat-dapat dahil hindi po sila karapat-dapat. Siguro po hindi nila kailangan, sobra na yung pera nila, bakit nga sila nagsusugal? O talagang bisyo na nila yon. So yun po, di nagalit nga yung mga nag-away-away dahil dyan. Samantalang ang 4Ps po ay hindi na yan kaagaw ng mga bibigyan ng DSWD, kasi ang kanila pong pera, yung kanila pong ayuda ay idiniretso na po dun sa kanilang ATM. Di po ba? So ngayon, ang nangyari tuloy, nagagalit yung mga hindi nakatanggap ay sa 4Ps kasi daw kasasahod lang, tumanggap na naman. Inuna lang po sila sapagkat sila po ay nasa system na po ng DSWD at nakalista na po yung kanilang pangalan. Paano kaya kung wala silang ATM? O, tingnan po natin ha, yung mga pera ninyo na hindi kasali sa 4Ps, saan napunta? Hindi ba tayo natutuwa na kahit tayo hindi nakatanggap, may mga nakatanggap na? Kasi kung wala lang ATM ang 4Ps, nasaan kaya ang pera nila ngayon? Na kanino kayang malalamig na bulsa? Na kanino kayang kamay na politiko? Na kanino kayang kapitan? Na kanino kayang kamag-anak ni kapitan, ni kagawad? Kanino kaya napunta? O di ba? Mabuti na lang yung mga 4Ps may ATM. O ngayon, nasaan ang pera ninyo? Nasaan ang pera natin? Nasaan yung pera ng mga dapat tumanggap? Ako po, hindi po ako nasasaktan at hindi ako nakikipaglaban para sa akin. Kasi ako po ay lumalaban doon sa mga kababayan natin na nakita ko may sakit na lumalapit sa akin, na nagchat-chat, ngunit wala po akong maitulong sapagkat wala rin po akong financial. Kaya nga po naitayo ko itong group na Update in Connect, kasi sabi ko sa pamamagitan lang ng pag-a-update ay maikonik ko sila. Kung meron silang problema, maibigay ko yung mga dapat nilang puntahan, yung access po nila sa DSWD, yung access nila sa DOLE, access nila sa DILG, sa PNP at sa AFP. So kaya po yun yung ginawa kong pangalan ng group, Update at Connect ko kayo sa DOLE, sa DILG, sa DSWD, sa AFP at sa PNP, at isinasama ko pa nga po dun ang PACC. Yung pong ating magaling na commissioner na si Sir Greco Bilhica. Okay. Ayan po, natatayon-tayon tayo kasi ako po'y nasa duyan. At ayun po yung background natin, medyo green. At dito po sa harapan ko, nandito po yung yan sa gilid ko, andyan po yung gulay ng aking asawa, nagtatabas po siya, at kaya ako naman nandito sa duyan. O di po ba nakakasakit ng damdamin kung bakit tayo nagkagalit, bakit ako nainis kay Secretary Duque? Kasi wala na tayong ibang narinig kung hindi yung pandemya, delikado, nakakahawa,
Paano po tayo hindi lalabas? Dapat nag-face mask, dapat walang lalabas, dapat dito lang, dapat ganyan. Nandun ka sa bahay, hindi ka makalabas, walang makain yung pamilya mo. Pag lumabas ka, hulihin ka ng pulis, huhulihin ka ng mga dapat ng mga nagbabantay, sisitahin ka. Meron nga po, pupunta sana buhay na mag-ama, ikinulong. Tapos yung nakaraan na si tatay pumunta lang pala doon sa Caloocan, nagbaka sakali na makakuha siya, makapagtinda, makakuha na makagawa ng paraan. Isang linggong hindi nakauwi sa pamilya, yung pala nakakulong na. O di ba napakahirap po ng ganun. So kaya inihintay po ng mga kababayan natin yung kanilang ayuda, at hindi naman po masama sapagkat yun po inilaan ng gobyerno para sa kanila. Nakakainip talaga po sobra itong second tranche na hanggang ngayon wala pa. Kaya sabi po ni Senador Cayetano, pinagbigyan ko kayo. Sabi ko sa inyo, ang gagawin lang natin, gagawa tayo ng mga team building. Yung kagaya po sinabi ko kanina, para madali yung coordination. Makipag-coordinate ang barangay sa yung kapitan, sa mga leader ng bawat zona, ng bawat block. May mga leader, sila magbibigay ng kung sino yung bahay-bahay, at lahat bibigyan ng form. Bakit po? Kasi ang form po na official ay nakalagay daw po doon yung DOLE, SBWS, DSWD, na kagaya po ng binanggit ko kanina. Yung papel na yun, ibibigay ninyo sa loob ng 3 araw, mamimigay. After 3 days, babalikan nila yon. Dala na nila yung perang ayuda. So, ibabalidate nila mismo doon sa araw na yun. Kung yung tao na nag-fill up doon ay para sa DSWD, ibibigay na nila yung pera. Yung mga nag-fill up sa form na hindi dapat tumanggap sa DSWD, ibibigay nila sa DOLE. Ibibigay nila sa BWS. So wala pong maiiwan, lahat ay makakatanggap. Pero ano pong nangyari? Nga. Sabi po ng mga nababasa ko, nga. At yung kapitbahay mo tumanggap, ikaw hindi ka tumanggap. Yung mismong kasama mo na sa bahay tumanggap, hindi ka tumanggap. Si nanay na senior hindi tumanggap, samantalang priority po ang senior. Tapos isang pamilya, dahil si tatay ay senior na, inalis nila at bibigyan na lang daw ng pension. Magkano yung pension? 500 isang buwan. Sige, bigyan ka namin ng pension hanggang 6 na buwan, ito yung 3,000. So, 6 na buwan ka na walang sahod dun sa pagka-senior mo. Kasi in-advance mo na pala yun, pera mo rin yun. Tapos, dito sa ayuda, hindi ka na kinabang kasi senior ka na. Sana hindi ka na lang naging senior, tay. Kasi nakamalas pa yung pagiging senior mo, hindi ka nakakuha ng ayuda. Di po ba? Dahil lang sa pagiging senior mo, nawalan ka. Yung ibinigay sa'yo na 3,000, sahod mo sa 6 na buwan, tatanggapin mo pa rin yun. At ang isa pa, meron akong alam, itong si nanay ay kakatungtong lang ng 16 ng September. So, kung hindi lang po dumating itong pandemic na to, malamang baka ilang taon pa. Kasi meron akong bayaw, 12 taon na member ng senior, hindi pa sumasahod. Ang sarap pangalanan ng barangay nila at saka kung saan bayan yan . Pag hindi nila inayos yan, papangalanan ko talaga sila rito . Tapos po yung si nanay, nakakasenyor lang ng September, sinuwerte kasi pandemic nga. Swerte na sana. Kasi, sa halip na hindi pa siya sasahod, ang sabi sa kanya, ay pinapirma daw po siya ng kapitan doon sa SAC form na pwede siyang makasali sa ayuda. So natuwa si nanay kasi dapat naman po ikasali siya kasi meron siyang isang apo, may bahay siyang tinitirahan. Siya ang nagbubuhay sa kanyang apo, siya rin ang nagpapaaral. Meron po siyang isang anak na parang kabuti sa trabaho, susulpot yung trabaho, mawawala, at na-lockdown pa rito sa Binangonan. So wala silang kasama sa bahay, sila lang maglola at wala silang ikinabubuhay. Dahil lockdown, hindi rin siya makapaghanap buhay, naging senior, bawal din lumabas. Ang sabi daw po nung kapitan, ay hindi na kayo kasali, hindi ka nakasali, nay. Hindi ka nakasali sa ayuda. Inilagay ka lang namin sa senior. Sabi naman ng nanay,
bakit po ako nilagay sa senior? Hindi po ako sumasahod sa senior. Pasasahurin ka na namin ngayon. Advance namin yung 6 months mo. Bibigyan ka namin ng 3,000. Si nanay, naiisip niya, mas malaki nga naman yung ayuda at kailangan niya yung ayuda kasi yung ayuda, iba po yun sa sahod mo sa senior. Ang sabi daw po nung mga nandoon, DSWD, kagawad, mamili kayo, nay. Ayuda na 6,000 o 6,500 ba yun? O pensyon na habang buhay. Sus Maria. Nakakainis di po ba? Pinapili pa. Mga hindi nakakaintindi. Iba po yung ayuda, iba rin po yung pensyon. Tandaan po ninyo yun. Ang ayuda ay para sa lahat. At kasama po doon ang mga senior. Lalong-lalo na yung mga senior na yan na hindi naman talaga sumasahod ng malaki at halos hindi nga nila matanggap yung kanilang mga pera. Ang hindi po pwede sumaling senior dito, yung sasabihin lang ayaw nila kasi malalaking pensyon nila, may anak sila sa abroad. Pinadadala sila ang malaking pera o kaya asawa nila, sundalo, malaki yung pensyon nila. At meron pa, mayaman sila. Nakita nyo lang yung bahay. Ikaw ba, kung may time ka na ayusin yung bahay mo, paggawa mong bato? Hindi ba aayusin? Tapos ngayon, nakatira ka lang sa bahay na bato dahil bato yung bahay mo pero na-lockdown ka rin. Hindi ka ba karapat dapat tumanggap? Kaya nga po yung sinasabi ni Speaker Alan Cayetano. Lahat na lockdown. Lahat bigyan ng papel. Lahat ng pamilya. Ang ginawa ni Kapitan, anak, pamangkin, kamag-anak, kakilala, kaibigan ng mga binata, dalaga, o ginawa nung kung sinong black leader dyan, isinali. At si senior, nanunood, walang maibili ng gamot, yung iba, hindi nakapag-dialysis, namatay. Doon po ako nasasaktan. Doon ako nalulungkot, doon po ako naiiyak. Tapos itong ating Secretary Duque, naku, pag naiisip ko po kung bakit sila sinermo na ni Senador Bongo, alam niyo po ba yung kaso ni Secretary Duque? Na hindi niya ibinigay. Hindi po niya ibinigay yung mga pera na dapat ibigay doon sa mga pamilya ng mga frontliners na namatay. Doktor na namatay. Nahirap sa pagsiservisyo. Inatake sa puso kasi 48 hours nang naka-duty, puyat. Kahit pa sabihin natin kumain, balot na suffocate, hindi makahinga. Dahil nga sa kapoproteksyon sa COVID-19 na yan. Tapos wala tayong ibang makita. Gusto pang madaliin ni Secretary Duque na second wave na daw. Gusto na niyang hilahin yung second wave, yung third wave. Bakit? Para ibaba na yung vaccine. Bakit? Malaki ba ang kikitain niya dyan? Sa totoo lang po, ayoko na magkaroon ng second wave. Ayoko na magkaroon ng third wave. Kung pwede lang, tapos na. Kawawa po ang ating mga kababayan. Hindi makapagtrabaho. GCQ na. Wala pa rin trabaho kasi walang masakyan. At ito mga ibang kasama ng Pangulo dito sa ating gobyerno, di makita kung ano ba talaga ang purpose nila. Sabi nga ng mga nagko-comment, yan kasi mga nasa ibaba na yan, mga tinatraidor niya ng Pangulo. Ang gusto ng mga yan, masira ang Pangulo, masira ang gobyerno, kaya wala na silang ginawa kung hindi harangin yung pera, harangin yung ayuda para magalit ang mga tao. Nakakasakit po talaga ng ng damdamin. Kasi mabuti tayo na talagang pwede tayong kumilos kagaya sa amin. Meron po kami ditong bagaman mahirap yung buhay namin. Sa totoo lang, nasa squatter din naman po kaming lugar. Ang sarili lang namin bahay, wala kaming lupang sarili. Nakikitayo lang din kami. Pero inayos namin yung bahay namin dahil ikaw ba, gugustuhin mo bang tumira doon sa pag-umulan? Maulanan ka? Yung pag humangin, papasok yung hangin sa loob ng bahay mo, papasok yung mga hayop. Kung meron bang lumabas na mga as, pasukin yung bahay mo, gugustuhin mo ba? Siyempre, ayusin mo yung bahay mo. Ang mahirap nito, pag ako pala dumating ng senior, aba, hindi ako pwede mag-pension kasi bato yung bahay ko.
Eh siguro kung sila nagpabato, okay lang. Eh pinagsikapan namin ipabato yan kasi kailangan namin maging safe kami sa loob ng bahay namin. Wala ba silang common sense? Minsan po kailangan natin kasi magsalita. Kailangan nating ilabas. Ito po yung kalayaan. Ito po yung kalayaan natin magsalita. Yung freedom of speech natin. Ibigay natin yung side natin, yung katwiran natin. Ang masama po yung mambastos kahit manira ng tao. Pero kung totoo yung sinasabi natin, nakikita natin, wala pong bawal dun. Hindi po mali yun. Eh nakikita po natin, itong wala na tayong mapanood sa TV kung hindi dumami yung case, wala namang mga pangalan, nadagdagan ng ganito, nadagdagan ng ganyan. Nakakahawa. At nako, sa totoo lang po, marami naman siguro tayong nababasa, nababalitaan. Alam na po natin na hindi naman talaga ganon katindi yung COVID-19. At hindi, ayun nga po sa nababasa natin, hindi po yan virus kundi bakterya. At yan po ay nagagamot. Ako po nagkasakit ako at ako po ay gumamit ng tuob, yung pinagbabawal ngayon Department of Health. Yun po ang nagpagaling sa akin kasama mga halamang gamot. At yung pong antibiotic na dati kong ginagamit, gumaling ako. Siguro po kung ako ay nagpa-hospital, baka ngayon dead ball na ako, inilabas ako abo doon mula doon at sinunog na ako kasi sasabihin nila kahit hindi COVID, ang sakit mo, ang kinamatay mo COVID. O di ba? Yung pamangkin namin na tetano. Paglabas ng ospital, ang sabi ng doktor COVID-19. Ang sakit naman. Kaya nga po maging mapag-observe tayo, maging mapagbasa tayo. At ang payo ko po dito sa mga hindi nakakatanggap, ilalaban lang po natin yung sa atin, huwag tayong mambastos, huwag tayong magsalita ng kung ano. Minsan may mga nagagalit pa sa akin kasi sa akin po sila nagagalit, ako na nag-update, ako na ipinaparating ko sa kanila kung ano yung dapat. Ipinaglalaban ko sila, meron pong dumarating diyan na paminsan-minsan sinasabi sa akin sila galit kasi akala nila sa DSWD ako. Hindi po ako empleyado ng DSWD. Dahil lang po sa lumalapit sa akin yung mga tao, wala po akong posisyon sa gobyerno. Ordinaryong mamamayan po na may puso lang po ako na naawa ako sa inyo. Yung mga humihingi sa abot na makakaya ko, sabi ko nga, yung mga humihingi na kapitbahay ko na pwede kong abutin at meron po rin akong pinapupunta talaga sa bahay, yung meron ako. Pero wala rin kami kasi na-lockdown din kami. Kaya naisip po ng asawa ko, magtanim kami ng gulay. Magtanim siya rito. Nung una, ayaw ko kasi sabi ko parang delikado. At tapos ito po yung nagkakatubig. Sabi ko sayang naman yung pagod mo dyan pa nagkatubig. Pero nakita ko po ngayon malalaki na. O natutuwa naman din ako. Kaya sabi ko sa kanila, gawa na lang muna kayo ng paraan hanggat wala yung ayuda. Sabi nila, ma'am, hindi naman kami tumitigil. Hindi naman kami tamad. Kaya lang ayaw nila kami palabasin. Pag lumabas kami, sisitahin kami, ihuhulihin. Eh kasi nga po may mga batas na hindi naman natin dapat suwayin. Pero asa naman po yung parte nila. Susunod tayo sa batas, ano naman mangyayari sa atin? Magugutom tayo, mamatay tayo. Na hindi naman po yung nakagustuhan ng Pangulo kasi sa paglalagay po ng mga pagbabawal na yan ay may katapat pong ayuda yan na hindi lang natin natanggap dahil dito sa pinatagal nitong mga tao na sila po ang may kagagawan. At aalamin po natin kung kailan talaga may pamimigay ang ayuda na yan. Patuloy po nating susubaybayan yung mga hearing nila. At bukas po Lunes, at sana po maipamigay na. Meron daw pong ibang lugar na talaga namang may naibigay na. Pero dito po ang nalaman ko po dun sa hearing, may 4 na regional director na may problema. Yung isa daw po ay tinanggal na. Kasi ang mga regional yatang director na inilagay nila ay yung mga hindi career, yung mga baguhan lang. Kaya ganito po yung nangyari sa atin. At sana po ipatawag din si Secretary Bautista kasi siya po yung head niyan. May pananagutan din siya dyan kung bakit ganun yung kaniyang mga sasakupan. Kagaya po ni Secretary Doki, siya yung dapat unang paimbestigahan kasi siya yung secretary dyan, siya nasa itaas. Ngayon sinisisi niya mga nasa baba, kaya merong hindi makati sa isang doktor, ayaw niyang madamay doon sa mga ganyan. Mas minabuti niya mag-resign, isang magaling na doktor dyan po sa kasama po ni Secretary Doki. Kaya nakakalungkot. Sana po matapos
matapos ng maayos itong ayuda, matanggap po rin yung dapat matanggap, at patuloy po tayong susubaybay. Patuloy po namin kayong i-update sa group. Sana po ay i-subscribe nyo itong ating YouTube, yung Update Connect. Ito po yung YouTube ng ating group, at patuloy po nating tututukan itong mga bagay na to. At maraming pong salamat sa inyo. God bless po and more power. Bye.